Napakasakit, isang mister na karpintero ang labis na nasaktan dahil sa kabulastugan ng kanyang misis na isang OFW na nuknukan pa ng kasinungalingan. Niluloko na nga siya, ginagawa pa siyang mangmang kahit na may hawak na siyang larawang ebidensya. Nakuha sa loob ng isang kwarto sa Sugo Hotel kasamang ibang lalaki na nakilala lamang sa social media ng kanyang misis. Kaya't labis itong nasaktan, napasugod sa Raffy Tulfo in action para ireklamo ang kanyang misis. Umuwi kasi ito sa Pilipinas na hindi man lang nagpakita sa mga anak dahil mas inuuna pa nito ang pag-check-in sa Sugo Hotel kasama ang kanyang lalaki. Kahit huling-huli na ay todo deny pa rin para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Kahit si Senator Raffy Tulfo na buwisit na rin sa kanyang kasinungalingan, ipinipilit kasi ng misis na walang nangyari sa kanila ng lalaki. Kumakain lamang daw sila ng manok sa loob ng kwarto sa Sugo Hotel. Kayo ba mga netizen maniniwala na itong si Ma'am Sheila Eliana, pumunta siya, may kasamang lalaki na sila'y kumain lamang at pagkatapos nag-usap and then umuwi na? Kasi nungalingan na yan, sir, na pag walang ginawang mga yan. At kahit ang mga staff ni Senator Raffy Tulfo nainis na dito, pati kayo na manonood paniguradong manggigil kayo sa babaeng ito na kahit huling-huli na ang kasinungalingan, pinipilit pa talaga na lumusot. Kawawa ka doon sila, sir. Tapos di pa nagpapadala pa ano yan? Alam ba naman na nag-aaral ng mga bata? Kumakayod naman ako. Ano pong trabaho niyo, sir? Saglit-saglit lang po ako magkarpentero, sir, kasi hindi ko nga maiwanan yung mga bata, sir. Kasi walang magluto yung kainin nila. Tatawag yung ina nila, papadalan ko kayo ng chocolate. Wala naman. Mrs. Eliana, magandang hapon. Hello po? Ma'am, kausapin kayo ni Sir Efraim. Ba't di ka mo sa bahay, may bahay ka, iba inuwian mo. Yung mga anak mo doon naghihintay, ba't di ka umuwi? Tapos nag-chat ka daw sa mga kasamaan mo doon. Nagsesend ka ng picture mo ng kwan mo dito, lalaki mo. Ano ba naman yan? Ikaw pa nagsesend at tapos yung mga kasamaan mo naman doon, sinend sa akin, nandito, yung ebidensya ko. Yung pinali mo yun sa buhay ng mga anak mo, ang lilit pa. Hindi ko sila pinalit. Alam mo ba kung bakit ayaw kong umuwi? Kasi alam ko na pagtatawanan niyo rin lang ako. Ba't Ano? yung anak mo sana inisip mo? Ang manlilit pa nila, ba't ganyan Alam ginawa ko mo? naman, iniisip ko naman sila. Pero sana, bakit ka pa pumunta dyan? Alam mo, may balak ako. Pupunta ako ng... May balak kayo, Pero ayaw ko ganyan na. naman ginawa mo. Nandito yung ebidensya ko tungkol sa iyo, no? Kaya di ka pala umuwi. Iba inuwiin mo, nandito sa akin, ito, oh. Kaya tignan mo lahat. Nasa Oo, alam ko naman yan. Nasaan ngayon si Mrs.? Nasa Pangasinan po, sir. Ma'am Sheila, ang kinakasama mo ngayon ay si? Ito po, sir. Yung Ano pa? Wala naman ngayon eh. Sinend mo dun po sa Nagpagkita lang mga po kasama ako. niya sa Dubai, Wala sir. naman po. At yung Wala kasama naman niya sa po Dubai, akong sir. kasama ngayon. Okay, pero ma'am, bakit hindi ka umuwi sa bahay? Tapos yung kasama niya sa Dubai, sir, pagtawagan po natin daw sila, magtitistigo sila yung ginagawa na doon nung nasa Dubai siya. Ma'am, bakit ayaw niyo po umuwi ng bahay? Ma'am, bakit ayaw niyo po umuwi ng bahay? Kaya Ma'am, po ako pera umuwi. Yung account ko, na-hack. Anong nakat? Huwag kang magsinungaling, sabihin mo ang totoo, hindi ganyan. kalahati lang mukha niyan. Walang naman inom eh. Sir, halata sa Sogo yan, sir, eh. Sa Sogo yan, sir. Sogo? Opo, sir. Halatang hotel yan po, sir, oh. Uy, pulis. Pulis daw pulis po, sir. patola. Yun, Oo sir. nga, Sogo, oh. Meron Pulis pa daw rito, po yan, sir. meron pa rito na kaya bumili kang kondom. Gago nga, sir. Oh, kondom. Nakalagay, oh, buy one, take one, kondom. Yan po, sir. Ma'am, ilang beses na kayo nagsogo nitong lalaki? Nagkita lang po kami. Isang ano lang, Kita. isang oras lang po pero walang nangyari. Anong ginawa niyo sa loob ng sogo kung wala nangyari? Nag-usap lang po, kumain. Kasi lang po siya. So pumunta kayo sa loob ng sogo, kumain lang kayo at nag-usap. Uy, sa palagay niyo, ma'am, maniniwala ba ako? Kasi nungalingan na yan, sir, na pag walang ginawang mga yan. Tapos pulis pa na matulis. Imposible. Anong pangalan po ng pulis? Hindi ko nga po alam, Pasibak sir. natin itong pulis. So ma'am, marami naman restaurant kung tutuusin. Kung talagang gusto niyo ng restaurant. Bakit sa Sogo kayo kumain? Nagkataon lang naman po yun, sir, talaga. Na nag-usap kami about sa kapatid ko. Ano po yung pagkain kinain niyo doon? Pag ano lang po, kanin lang, tsaka Ano? chicken lang yun. Anong klaseng chicken po? Grilled chicken lang po yun. Meron bang grilled chicken sa Sogo? Kanin, grilled chicken. Tapos, ano pa ma'am? Yun lang po, tsaka tilang.
iced tea, yun lang po. Ano hati kayo doon o tig-isa kayo? Tig-isa po. Gaano katagal po yung pagkain nyo? Mga 15 minutes 15 siguro kasi minutes. nagmamadali po siya eh. Okay. Pagkatapos po ang kain nyo, nag-usap kayo? Nag-usap lang po about sa sister ko kung anong ano niya. Nagkataon lang naman po yun. Pero pag kung yung relasyon... Pagkatapos usap, gaano katagal po yung usap? mga 30 minutes siguro po. 30 minutes. Tapos umalis na siya. Pero ako nag-stay po ako sa Sogo muna. Natulog po ako ng overnight doon. Pero wala na po. Nagpaiwan ka? Opo. Wala talagang nangyari? Wala pong nangyari. Oh, yung tanong kasi ni Sir, marami naman restaurant na pwedeng Kaya nga, sir. puntahan niyo para kumain at At saka- mag-usap. Bakit po sa Sogo na alam naman natin lahat, kapag pumunta ka sa Sogo, alam na natin kung anong sunod na mga... Hindi naman po porque pumunta ka sa isang lugar na no, may Sublime mangyayari yun, na sir. po. Hindi So, na, ibig sabihin, ma'am, napigilan ni Kai. opo, siguro po. Pero honestly po walang nangyari talaga. Honestly. Mamatay pa po yung mga kapitbahay yung loko-loko. Kahit po Maniwala buong yun, sir. pamilya ko. Inaano ko po yun. Sinungaling yan, sir. Sir, Yan, sir. ayan. Wala rin nangyari. Mamatay pa lahat ng loko-loko niyang kapitbahay. Pati siya, sir, luko-luko yan, sir. At saka, dapat bang unahin niya yung mga ganyan, sir? Yung mga anak niya doon nag-aabang. Alam ko naman nag-aabang. So, sir, ayaw mo maniwala, sir, na nag-usap lang sila? Ba't ayaw mo maniwala, sir? Hotel yun, sir. Posible, sir. Na dalawa sila doon. Oh. Anong gagawin nila pag doon sa Sogo na yun, sir? Kahit na gusto ng lalaki, kung ayaw naman ni Mrs., di ba, ma'am? Oh. Tsaka kung gusto ko po, noon pa po sa Dubai. Sinungaling Kasi yan, yung sir. anak ng amo ko po, 3 times siya na akong inaano. Halos sa mukhang nirep niya na po ako. Pero hindi po ako pumayag kasi Oo. takot ako. Takot ka. Opo, kung talagang gusto ko po, pumatol na po ako dun. Oo, kung gusto mo doon pa sa Dubai ka pumatol, dito hindi. Kahit na nasa loob na kayo ng kwarto at wala nakakita, wala nakatingin, Diyos lamang, hindi mo pinatulan. Kasi nakapagtiis ka. Oo nga naman, ano? Kwan, sir. Matalino to si ma'am. Pwede. Pasok na pasok sa bangam. yung dahilan mo yung mga anak mo. Sakali humantong to sa demandahan. Attorney Paul Castillo. Attorney Paul, meron lang kami kukonsultahin kasi ito pong si Sir, gusto niya talagang makahon ito si Mrs. dahil nga para sa kanya, marami nang ginawang kabalastugan. At meron siyang nakuhang ebidensya na kung saan si Mrs. at saka yung isang lalaki nasa loob po ng Sogo Hotel sa isang kwarto. Pero wala po doon sa mga picture na yon na sila'y magkapatong. Kundi nandun sa loob ng kwarto at nakaupo pareho. So pwede bang gamitin ebidensya yon para makapag-file siya ng kaso kay Mrs. Pwede yun, Rafi, no? Sa kasong adultery kasi sinabi na rin ng ating Korte Suprema na generally speaking, wala naman talagang picture na magkapatong o in the act, no? Yung dalawang tao. So gagamitin mo yung mga tinatawag na circumstances or circumstantial evidence para to prove na may ganun nga na nangyari. Ayun. So sapat na yung picture na itong si babae at lalaki sa loob ng Sogo, tatanggapin na sa korte yon, Korte Suprema pa. Oo, tatanggapin ng Korte. Kasi ang sinabi po nitong si girl, napigilan daw nila yung dapat pigilan at kumakainan daw sila ng chicken. Well, syempre, defense na yun, no? Pero yun nga, may litrato, tapos siguro kung may iba pang ebidensya, pwedeng gamitin yun. Ay, salamat. Attorney Paul, talagang hulog ka ng langit sa lahat ng mga gustong malaman, mga karapatan nila sa aspetong legal. Madam, pwede palang gamitin ni Sergio na ebidensya na para kayo po'y makahon sa kasong. Sap po yung lalaki daw yan po, sir. Wala tayong pakialam kung stop pa siya. Opo, sir. Pagdating sa korte, kahit sino pa siya. Opo, sir. Pantay-pantay ang lahat ng tao pagdating po sa batas. So, sir, anong balak mo, sir? Ayaw ko na makipag-ayos, sir. Kaso na lang? Opo, sir. Ma'am, ano po yung balak nyo? Ano pong plano nyo, ma'am? Kung ako lang po, willing naman po akong tanggapin lahat ng pagkakamali ko, sir. Okay. Yan ka Tsaka lang, willing pa. naman po akong humingi ng tawad sa kanya. Okay. Pero kung halimbawa magkakaayos po kami, magtutulungan na lang po kami na sa mga anak namin. Pero ay mo naman kipagbalikan sa kanya. Hindi na po, sir. Paano kung kakasuhan ka niya at makukulong ka? Kung yun ang ano niya, sir, wala akong magagawa. Ayan naman, may abogado po na sabi naman at makukulong ka at magagamit po ng ebidensya yon laban sa inyo. Tatanggapin po ng korte yon. Kasi ma'am, kung yung korte nga, Korte Suprema na mismo ang nagsasabi, tatanggapin nila yung ganong ebidensya. Meaning, maging yung kataas-taasang hukom sa bansa ayaw maniwala sa argumento mo na kayo po'y kumain lang ng Muna chicken at nag-usap lang. Okay? So, good luck. Ayusin na lang kasi natin to. Para sa mga bata. Ilang buwan ako nagtiis. Ayusin tapos hiwalay pa rin. Ganon. Ayusin ko tapos ulitin mo na naman. Hindi na sawa na ako, sir.
Sir, si ma'am kanina doon sa radyo, ang kanyang pakiusap na baka pwedeng mag-ayos na lang kayo. Ano pong reaksyon nyo doon, sir? Pakulong mo na lang, sir. Niloko niya ako, sir eh. Pagod na ako, sir. Ako magkaya makulong. Ayaw mo pala makulong. Ginawa mo sa akin. Madikaya, madikaya, Prince, makulong, madikaya. Ngayon lang kita magpakuan. Madikaya, Prince. Okay, sir, tuloy na lang po na magdemanda na lang po ko, sir. Puna ko kasi, sir. Pagod na ako, sir. Ako magkaya makulong. Ayaw mo pala makulong. Ginawa mo sa akin. Madikaya, madikaya, Prince, makulong, madikaya. Ngayon lang kita magpakuan. Madikaya, Prince. Sir, huwag mo saktan, sir. Huwag mo saktan, sir. Pag sinaktan mo, sir, ikaw ang mababaliktad. Ayaw ko, sir. Siya kaya mo tinumawa. Mamagawan. Takalagpakawan na kwa. Madikaya, Prince. Madaya, latan. Tawagan ka. Madaya, Sumuko ako. madaya, latagarudan. Ituloy mo. Nya, nagiging nga sa om. Ang pagpagawanak ka kanyamon. Nauma akon. Nagsinatan. Nya, nagiging nga sa om. Ikaw, sa kalagpakawan tatatatin manong taditaw eh. Ang ko kaya. Kaya niya lang ang tibiyag kon. Kahit among magayam, biyagbi nga pinanawam. Kakaas nagigyan na mo Anya jay. tibiyag nga pinanawak. Amin man impaw-paw. Ginawa mo sa akin. Nag-tease ako dito, yung mga anak mo. Sabi, tawagan mo nga rin yung mga anak mo. Laging mong sinasabi, wala akong load. Tapos laging another call. Kaya Niloko mo na ako. Humihingi na nga lang ako sa'yo ng Ngayon ka tawad. lang humingi. Accept ko lahat ng pagkakamali ko. Huwag mo lang akong Ngayon ka ipakulong. lang Hindi ko humingi. kaya. Hindi ko kayang makulong. Ayaw ko na. Pagod na rin ako. Ikaw lahat ang nagsabi nun sa akin, ngayon ibabalik ko sa'yo. Oh, kahit ipakita ko yung mga chat mo dito na sumuko na ako, sawa na ako sa'yo. Tapos tayo dumating dito, ganyan lang sabihin mo sa akin. Og dudawan na lang aron tipong mga ganyan mo. Hindi kaya. Awanan, narugitan ti kom dagi ubigay. Inaka kung talagang inaka, umuwi ka sa bahay. May anak ka doon na naghihintay, may bahay ka naman. Anong ginawa mo? Babanta naman kasi Tapos, pamilya nyo. ganon. Paano ako uuwi kahit sino namang tao? Tapos ganun, Kung nagbabanta kayo. Ikaw din ang nagkuhan ng baho mo eh. Ikaw din nag-send yung mga kasamahan mo doon sa abroad. O ano yung masend nyo? Na nasa hotel ka? Anong ibig sabihin yan? Hindi panluloko yun. Kaya yung ginawa mo yan, pagdusahan mo. Sawa na rin ako. Sorry, sir, hindi ko sa kinakampihan ko siya. Sa tingin mo kaya, sir, matatanggap ng mga bata na yung papa nila nagpakulong sa kanilang mama? Oo, sir. Kasi sir, ako naman ang nagkukan yung mga bata, sir. Wala naman siya masabi sa mga bata. Nasikaso ko naman. Anong ginawa niya? Pinaabsorb ko lahat ng inutangan ko siya noon. Matulungan lang ako. Anong ginawa, sir? Nakapunta lang. Nagchat-chat na sa akin. Sawa na ako sa inyo. Ayaw ko na dyan. Kung ibabalik natin yung kahapon, ano po yung mga dapat hindi nyo ginawa kung tatanungin ko kayo ngayon at hindi sana tayo humantong sa ganito, madam? Tsaka wala naman po akong ibang ginawa, sir. Pumunta ako ng abroad. Ginawa ko naman. Nagpadala ako. Nagpatayo kami ng bahay. Ano yung bahay na yun para sa mga anak namin? Yun. Bahay Nagpatay na po siya yun. ng bahay, sir. Lahat ng pagod ko bubungat sa kapon yun, sir. Kahit na Nabubungan. muntik. Alimbawa, ma'am, yung sinabi niya na iban ka, wala namang batas na talagang maiban ka, maliban ako kasuhan ka. Kung ikaw na mismong kusa mga ngako na hindi ka na mag-abroad, Kung yun lang po ang paraan na mga ngako na lang na po ako. gagawin mo, isusurrender mo yung passport mo kay sir, parang blacklist na rin yun. Pero paano yung kwan niya, sir? Yung nakasama niyan sa Sogyo, sir? Yun, hindi ko na kontrolado yun. Maliban ako, sabihin sa atin, ano ba pangalan ng lalaki at saan po siya trabaho? Wala pa po siyang trabaho. Tsaka hindi Sap po siya daw so, sir, pulis. eh. Virgilio. Pulis ba yun? Nag-aaral pa lang po siya, hindi po siya pulis. Nag-aaral? At saka hindi siya SAP. Sap daw po, Nag-aaral sir. pa siya. Saan siya nag-aaral? Yun po ang hindi ko alam kung saan Hindi siya mo pa alam, nag-aaral. ba't kayo nagkita sa So, Sogyo? pwede mo ibigay number para, ma'am, tinutulungan kita na maareglo to para matawagan natin. Wala itong po sila- siya sa akin, wala po siyang number sa akin. O paano kayo nagkikita? Kasi Sa mali messenger na lang yan. po, pero kusa siyang nag-block sa akin. Ngayon wala na po akong communication sa kanya. Blinak ka na niya? Opo. Paano kanya blinak? Ba't kanya blinak? Yun po ang hindi ko alam. Ma'am, nagsisinungaling ka. Hindi kita tutulungan kung gano'n. Pati ako, pinagsinungalingan mo. It's not fair na ginagawa ko lahat para matulungan ka na magkabalikan kayo at hindi ka makulong alang-alang sa mga bata at ikaw ay magsisinungaling sa akin. Siyempre, dapat magsabi ka ng totoo para matutulungan kita na maayos. Kasi kung magsinungaling ka sa akin, mawawalan ako ng gana. Baka ako pa mismo magsusul dito. Sir, tuluyan mo na yan.
You have to help me so that I can help you also. Baka pwede mo mabigay yung number nitong si lalaki kasi doon talaga siya galit kay lalaki. Kung sa iyo, wala eh. Kaya nga kung nakita mo, gusto kanya ipaban. Bakit niya gusto ikaw ipaban? Para hindi ka na makipagkita sa lalaking yun at gusto nga yung lalaking makasuhan at hindi ikaw. Now, pulis ba yun o hindi? Pagkakataon mo na sabihin ng totoo. Nag-aaral pa lang siya. Saan siya nag-aaral? Yun lang po ang hindi ko alam ngayon. Pero ang pagkakaano ko Hindi lang mo pala po, alam, nakipagkikita ka na. Asa Mindoro po siya. Anong number niya para tawagan natin ngayon? Sinungaling Para ayusin na natin. Kung ang pangalan niya daw sir, Virgilio de Vera, sir. I-check nyo nga sa Cam Krame, Virgilio de Vera. Tingnan nyo rin sa Facebook. Okay. Ano sagutin? The number you have dialed is now unactive. Ikaw siguro tumawag din sa cellphone mo. Baka sinabihan mo, ma'am, mo na huwag sagutin yung tawag. Wala kanina sa yung number niya, sabi niya wala. The number you have dialed is now Sir, tingnan mo sa kanya kanina, anong number ni Virgil? Talagang siya yan. Ate naman, nakita na nga kayo, di ba? Nagsoko kayo. So, Sinungaling ka imposible nga. naman hindi mo sure kung sino yung nasa contacts mo. Kinukuha ko yung number para maging fair tayo. Nagsinungaling ka, oh, meron ka palang number. Yung Virgilio de Vera, tingnan mo sa Cam Krame kung mayroong pulis na ganun. Ma'am, ano yung tunay na pangalan? Sige na, pagkakataon mo na tunay niya Yun po, pangalan. Virgilio de Vera. Saan siya naka-assign? Ma'am, yung totoo na. Hindi pa po siya nag-aaral pa po lang. Nag-aaral po Ilang siya. taon na siya? 29 po. Sap na daw 29, siya. nag-aaral pa rin. Sinungaling ka talaga. Sap na yun, ma'am. Hindi pa po siya totally nagtatrabaho eh. Pero meron siyang baril na bitbit. Opo. Oh, pulis na siya. Kasi kung hindi ka pulis, hindi ka makakabitbit ng baril. Ma'am naman, kung nag-aaral ka pa, hindi ka makakabitbit ng baril. So, saan po siya nadidistino? Asa Mindoro pa daw ata siya eh. Mindoro. Saan po? Ma'am, yung Mindoro. totoo. Mindoro po. Mindoro. Mindoro. Ano pong unit sa Mindoro? Ma'am naman, sige na, pakisabi. Ako na mismo Sir, nakiusap, ano ma'am. po, Mindoro po siya pero hindi ko po talaga alam kung saan exactly yung location niya. Anong rango niya? Ma'am, Hindi ko po alam kung anong rango. ma'am, boyfriend mo, hindi mo alam ang rango. Ma'am naman. Ma'am, ako napipikon na rin. Imbis na gusto kitang Hindi po tulungan. totoo po, hindi ko po alam kung PO1 siya o ano. Kasi ang pagkakalam ko po, nag-aaral pa lang siya. Malaga sa amin kung masabi niyo po kung saan po siyang unit. Para naman, ma'am, matawagan namin nang sa gayon, siya na lang sasampa ng kaso ni sir. Tama, sir? Opo, sir. Sasampa niya ng kasong admit. Ang pagkakalam ko lang po talaga, sa Mindoro siya talaga. Yun lang po. Tsaka hindi ko po talaga alam kung saan sa Mindoro. Paano kayo nakikita kung sa Mindoro lang? Ay, first meet lang po namin noon. Pero Eh, may ano po, asawa ka, nakipemir Smith ka. First meet lang yon. Ibig sabihin first meeting yun, tapos agad-agad nagsogo kayo? wala naman pong nangyari doon sir Ma'am, talaga. Ma'am, una niyo lang pagkikita at nagtiwala ka na agad sa isang taong first time mo makilala, first time mo makita sa buong buhay mo, and then pumasok ka sa isang pribadong lugar, sa isang hotel, hindi ka panipaniwala po yung madam. Sinungaling ka talaga. Kung gusto mo mapatawad kita, sabihin mo na lang yung totoo. Last na ito, kapag hindi ka mag-cooperate ngayon, pag tumalikod ako, hihilain ko na ito, pupunta na kami sa korte at magsampa ng kaso, mawawaran ka at makukulong ka. Yun po talaga, hindi ko po talaga alam kung asan siya. Ang sabi niya lang, asa Mindoro Kaya siya. nga, Ma'am, hindi ako maniwala. Yun lang naman talaga ang ano eh. Ba't di ka maniwala? Sinasabi ko naman yung bahala totoo. ka. Tawagin kapatid. Halika rito, Sinasabi ko naman yung totoo sa'yo. Okay, baka pwede mong kumbinsin ito na ibigay yung information. Po, sir, nagtitraining ata siya sa Munting Lupa ata yun. Tapos po, pumunta na po siya sa Bisaya kasi siya pumunta eh. Hello? Siya pumunta yung lalaki. Yun ang pagkakaalam ko, sir. Nung sinundo ko po siya, sir, sa Naiya 2, tapos mga kinabukasan po, pumunta po siya dito sa Manila. Tapos po, yun, dumiretso siya po dun sa Munting Lupa. Nakipagkita po siya ata dun sa pulis. Saan po? Sa Muntinlupa? Ano station? Hindi ko po alam, basta Munting Lupa po ang sinabi niya sa akin. Kasi humingi daw siya ng tulong para ma-rescue yung isang kong kapatid na nasa Qatar. Okay. So, ma'am, anong station sa Muntinlupa? Sa mismong Alabang po. Alabang Police Station? Opo. Ano po yung main police station? Opo. Okay. So, Muntinlupa, PNP siya. Hanggang ngayon nandun pa rin siya. Ang pagkakaalam ko nga po, asa Mindoro na siya. Doon siya naka-assign. Okay. So, tawagan natin yung Muntinlupa, PNP, kung may ganun pangalan at kung saan na siya na-transfer. Okay po. Ma'am naman kasi, ba't mo pinagtatakpan? Kung hindi pa pala tumulong tong kapatid mo, talagang willing ka makulong dahil sa lalaking yan. Kasi hindi ko naman po talaga alam sir eh. Gusto ko Talaga kasi yung silang- exactly na ano
Hindi, kasi nililigaw mo kami, Mindoro, Visayas. Ma'am, sinisave ka nito kapatid mo. Opo. Ma'am, makukulong ka. Akala mo biro to. Kanina nagmamakaawa ka doon. Umihi ka ng tawad. Makukulong ka na. Tapos, isasalbong pa rin si lalaki. Ang masasabi ko lang po kasi sa kanya, kung ano man yung sabihin niya na lang yung totoo para matapos na. Kasi, laki pa kasi talaga kaming problema, sir. Yung sa totoosin lang. Tulad ng ano, sir? Yung kapatid ko pa po dun sa Qatar, sir. Gusto niya na pong umuwi kasi minamaltrato po siya ng amo niya. Oh, kung hindi ka ba naman tulongges, lumapit ka dun sa kabit mo. Ganun pala, kung lumapit eh. ka sa amin, nasolve namin, kabilis-bilis, hindi ka pa napahama. Alam mo naman na meron kaming programang gano'n na tumutulong kami. Doon ka lumapit sa taong yon. Doon ka, pinapahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among Yan, nga raw. nagpapakasarap ka diyan. Among nga raw. Hindi ko na ba alam doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangahan na yan pag wala kang ginawa doon. Posible na di ka bumigay doon. Hotel na yun. Ano ba gagawin nyo doon? Maglalaro? Maglaro ng Jackstone? Katangahan na yan. O kung gusto mo, tawagan pa natin yung kasama mo sa abroad para sabihin nila yung mga ugali mo daw doon. Na alos bili ka daw ng bili ng lahat ng gamit mo. Pinapagalitan ka pa nila doon na wala pa daw nakita na binili ng gamit ng mga anak mo. Umuwi ka, puro damit mo. Meron naman doon, Bayaw. Meron naman gamit doon. Isang maliit Ang yun nga lang, di sana pumunta sana kayo doon para naayos niya yung Bayaw. usapan. May bahay kami. Yun nga, may bahay nga kayo. Nung hindi na pinapapunta kita doon, tapos susunduin sana natin. Ako ang ba't hindi siya sumundo, Bayaw. dumiretso? Ako ang sumundo sa kanya. Wala ko, ikaw, hindi kita nakita sumundo sa Paano kanya. sumundo kay hindi niya man sinasabi na susundin ko siya. Yun nga, pinapapunta kita Tapos doon ang kayo sabi niya doon. sa akin, hindi Ang sabi mo sa akin, Bayaw, noon, pupunta ako dyan ng December, Bayaw. Diyan kami magpapasko. Kasi sabi ko, punta ka dito, paano ko nang uuwi si Oo, Sheila. Bayaw, ang ganda ng usapan natin pero hindi mo alam ang usapan natin itong asawa mo. Sinasabi niya sa akin, sawa na ako sa'yo, ayaw ko na. Ganon Paano? sinasabi. Paulit-ulit mong sinasabi na wala akong kwentang ina. Wala akong kwentang Sir, ina. yun ako ba na-check? Wala, tumawag po tayo ng Muntinlupa Police Station. Negative, wala pong police na Vergel de Vera o kaya Virgilio de Vera. Wala pong nagte-training na PNP OJT na police na ganong pangalan. Hindi, police na mismo. Kung police sir, chinek ko rin po. Negative, wala daw po sila sa listahan ng ganun. Sa Muntinlupa Police Station po. NCRPO. Sir, kung NCRPO, kailangan ko pong makuha yung middle initial. Kasi pag mag-check tayo, baka lumabas marami. Kailangan kompletong pangalan. Ano middle initial? Hindi, yun po ang hindi ko alam ulit. Hindi ko po alam talaga yung ano. Sigurado ka, ate? Hindi po. Kung gusto nyo po, may mga friends siya dito na ano, yun na lang po ang tawagan nyo. Kasi Kasi hindi ko po kanina talaga ate, alam. tinatanong ka namin, di ba, kung anong contact number niya para maging klaro tayo. Nada number na ni Christian. Nagsinungaling Ito po ka ni ate, Christian. di ba? Baka yung middle initial ate, alam mo, akin na para matapos na to. Dali, akin na. Hindi ko po talaga alam. Kung gusto nyo po yung ibang friend niya, tanungin nyo sa Sige, tanong kanya. natin, friend. Marvin de Vera daw, sir. Ba't Marvin? Kanina Virgilio. Wala ba sa sa Facebook dyan? Virgilio Barbin? De Vera? Marvin. De Vera. Sige. Ma'am, huwag ka magtakip ha. Pag hindi, tatalikod na ako. at Alis na ako. Sige, baka meron dyan. Oh. Sige, tinitingnan ni ma'am. Yung meron niyog dyan, puno ng niyog. Hindi kaya? Tinago. Hindi, kasi yung profile, puno ng niyog eh. Bakit ayaw mo na makipagbalikan para dun sa anak nyo? Hindi lang, wala ba? Ayoko na. Ikaw, sir, ayaw mo na rin makapagbalikan? Basta sabi ko lang, sir. Yun nga, sir, ang gusto ko, sir, kunin ko yung passport niya, ilalagay na ng pulis, pero ayaw na rin ko makisama sa kanya, sir. Ganito na lang gagawin po natin. Ipopost natin to. Kapag hindi siya lumutang by Monday, bahala ka na sila mag-decide. Opo, sir. Tawagan nyo rin yung PNP siguro. Ipopost naman natin picture, ano? Sige. Sabihin natin doon, nananawagan tayo sa nakakilala kay dito sa kanya na mga pulis na sabihin kung nasaan siya para makausap siya at kunin yung kanyang side. Tawagan natin ulit one more time yung cellphone number niya. Ba't ayaw niyo na sumagot, ma'am? Sinabihan niyo ba siya? Tinimbihan niyo siya? Hindi po. Ba't ayaw niyo sagutin? Alam naman niya cellphone number niyo yun. Tsaka minsan po kasi wala siyang signal eh. Oh, nag-ring? Paano naging walang signal? Yan na, si Pinsan Kiko. Oh, may signal. Pag nag-ring, may signal? Opo, sir. Sigurado, sir. Pag nag-ring, may signal? Yes, sir. Tutut lang po pag walang signal. Ako, palagay ko, tinimbrihan to ni... Sigurado yan, sir. Tinimbrihan niya na huwag mong sagutin ang tawag. Kahit anong mangyari, huwag mong sagutin. Kaya, hindi niya sinagot nito. Kasi kung hindi ito natimbrihan, sasagutin agad nito, lalo pa galing sa kanya.
now unactive. Ma'am, if I were you, ilaglag mo na yan. Last ko na sabihin to sa'yo. Dahil kapag hindi mo nilaglag yan, at ito si Sir, napikon, ipakukulong kanya talaga. Naku ma'am, wala na kami matulong sa'yo. Nakiki-operate naman po ako, sir. Pero wala Kaya nga, naman mamaya, pag uwi mo, gawin mo lahat ng magagawa mo na para makuha mo yung mga information na kailangan namin. Sige po. Pag nakuha mo yon, nag-cooperate ka, yun lang kailangan ni Sir, kakasuhan namin siya, administratibo. Sige po. Hindi pa nga kulong, admins lang na matatanggal sa pagkapulis. Tsaka yung passport na, sir. Bigyan passport. Kunin ko, sir. Ibibigyan mo naman, di ba? Andyan po. Kung gusto niya, abot ko na. Passport. Kailan ba expiration ito? Andyan pa po nga yung ticket ko pabalik eh. Ticket pabalik, kunin mo na rin, Sir. Kita niyo, sir. Tingnan mo kung yan ba yung passport niya, baka may ibang passport siya. Ay, kaya nga, sir. Tingnan mo, Sir. Ay, ito tama, sir. Okay. Sige, ma'am, gawin mo lahat ng magagawa mo para makuha mo yung information na gusto ni Sir. Tulong mo yun sa sarili mo, tulong mo yun sa anak mo. Sige Kasi po, pag sir. nakulong ka, kawawa din yung mga anak mo. Sige po, sir. Okay? Okay, Sir? Okay po, Deal? Okay, so hiwalay muna kayo. Opo, sir. Magtawagan tayo sa Monday. Ginawa niya sa akin, sir, masakit. Pero tanggapin, sir. Pero masabi ko lang, magbago na siya, hindi na niya gagawin. Baka sakali pang mag-iba yung isip ko, sir. Patawad ko pa siya sa ginawa niya sa akin. Yun lang po, sir. Kaya naman po, ma'am, Mrs., ano pong gusto niyo sabihin kay Sir? Humingi din po ako ng sorry sa kanya sa lahat ng nagawa ko. Tsaka, salamat din. Kasi di niya pinabayaan yung anak namin. Okay. Ito naman, si Utol. Masasabi ko lang, Bayaw, sa ginawa mo sa kapatid ko, magpapasalamat ako sa iyo dahil hindi mo itinuloy yung pagpapakukulong sa kapatid ko kung lalabas yung pulis na yun. Oo, Bayaw, ganun. Sana naman, Bayaw, huwag mo ipagdamot din sa amin yung mga pamangkin namin. Yun lang. Oo, Bayaw, open naman kahit tignan nyo yung mga bata, walang problema sa akin. Kasi kahit Jano, anak din niya, bunga namin yun eh. Pero yung ginawa niya lang kasi sa akin, masakit talaga. Kaya ako nang tutulong sa kanya para matrace natin yung pulis. Oo, Bayaw, ganun na lang gawin natin para ayos na. Sige, so tutulong ka, Sir. Opo. Thank you, Sir.